Yes, yes, yo! Meron na naman po tayong panonoorin. Update po tayo, ha? Balita ko ho, lahat ho ng mga vlogger, karamihan, lalo na sa Facebook, nagkakaisa na po. Iisa yung kanilang sinisigaw, kumbaga. Yung issue sa flood control, dapat mabigyan ng katarungan. Pero may mga iilan pa rin na Duterte pa rin ang sisisihin. Halimbawa, nagbabaha na sa Metro Manila. Marami ng baha sa Metro Manila, pero ang sisisihin dapat daw imbestigahan ng flood control sa Davao City. Pangit yun. Mukha ka ng ano nun. Mukha ka ng aning-aning nun. Okay mga kapatid, kung ready na kayo, simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Wow! Maaasahan, kaya tawag na. Yes. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay mga kapatid, habang nagsisimula po tayo, nais ko lang po sanang makikisuyo lang po, makikilambing. Papindot ho tayo ng like. Yan, napaka-importante po niyan para ikalat po natin na hindi na maulit yung ganitong sitwasyon. Hindi ho kasi pwedeng ano lang alam mo yon, mag-iiwalan tayo ng mga alaalang mga masasakit. Kailangan ikalat ho natin sa buong mga nakakanood dahil yung iba dyan, naguguluhan maka-PBBM sila BBM. Basta kami, BBM. Diba? Pero hindi nila alam na, kasi naano sila ng mga bias media no? Nalalason sila ng mga bias media. No, hindi nga masyadong brutal yung paliwanag nila sa mga balita, pero kung tutuusin, dapat ibalita nila ng brutal. Kasi nga talagang kawawa yung mga mamamayang Pilipino natin dyan sa Luzon na gusto nilang imbestigahan dito yung flood control sa Davao. Ano yon? Di ba? I-play na ho natin anong meron dito mga kapatid. Marcoleta, dapat ikaw lang ang mag-imbestiga. Kasi yung iba balak makisawsaw. Mag-iimbestiga rin sila. Okay, tuloy ho natin ha. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang sadyang tila totoo talaga ang kasabihan. Walang lihim talaga ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng Marcos administration tungkol sa nakakagulat na di umano'y bilyong-bilyong perang binulsa para sa flood control project na sa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta hindi na nakapagpigil pa at tila sinampal ng katotohanan ang spokesperson ng Malacanang na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Si Castro? Wala naman kasi yan Tawag dyan, Manang Claire o Manang Claire. Ano ba dapat yan? Dapat nga clear lang. Wala yan, no? Para sa akin, wala itong ano na to. Dapat pagka ganyan na yung edad mo, matalino ka na Kasi attorney ka Diba? Pero ewan ko ba to, ba't nagpapagamit? Akala niya siguro marami pa rin naniniwala sa mga sinasabi niya. At may nakakagulat na malaking hawak na ebidensya na kanyang isiniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta may hawak di umanong USB na galing pa mismo sa Pangulo at saksi pa umano si Sandro Marcos dito. Tila dito'y nabuking at nabisto ang mag-ama sa publiko na tila gumapang na di umano sa senador at tila kinausap niya pala umano si Senator Dante Marcoleta para lang tila palabasin sa mata ng publiko na suportado niya ang Senate Blue Ribbon Committee. Wow! Wow! Di ba nga, sabi ng gano'n ni Coach Oli, no? Pero may punto siya, no? Kapag ang isang gagawa ng krimen o magnanakaw, no? Natapos niya na yung ginawa niya, successful na. Minsan daw, babalik-balik daw siya doon. No? Iisip-isipin niya yung baka may nagawa akong mga mali na baka may butas akong nagawa na baka may mali, mga ganon. No? So, kailangan
yung magnanakaw o yung gumawa ng krimen na yun, kailangan mas malapit doon sa nag-iimbestiga. Kuha nyo po, no? Ganon din sa mga palabas na napapanood ko. Halimbawa, nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, no? Katakot-takot na bilyones. Ngayon, yung nagnakaw na yun, kasama sa mag-iimbestiga. Para hindi halata. Para pag may nakita siyang mga butas na sa tingin niya, ikakapahamak niya kasi nga mangninenok siya. Ngayon, ililihis niya yon. Manggugulo po sila. Kaya, Sir Marcoleta, sayang, no? Sana napapanood tayo, pero mga bising tao kasi to eh. Sana lang po mga kapatid, sa mga nakakakilala kay Sir Marcoleta, baka pwedeng ipahatid ito. Pag may mga kahina-hinala kayong gustong makiimbestiga sa inyo, naku, wag po. Ililigaw kayo ng mga yan. Para sa akin lang, ha? Si Senator Rodante Marcoleta na siyang chairman at nangunguna sa pag-iimbestiga tungkol sa kontrobersyal na flood control project ng Marcos administration na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Grabe Sa ho yan. isang panayam, hayagang sinabi ni Rodante Marcoleta na kinausap na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at may ibinigay pa itong ebidensya na makakatulong di umano sa pag-iimbestiga nito sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Tama ba ang dinig ko? Nagbigay pa ng ebidensya? Baka ikaligaw, ha? Pero hindi naman siguro aning-aning si Sir Marcoleta natin. Matalino yan. Pag alam niyang medyo malilihis ay mali. Tsaka sa mga nagsasalita dyan na yung kontraktor, para sa akin, hindi ho yan pipirmahan. Hindi ho yan ang tawag dito, hindi sila magiging kontraktor ng isang ginagawang mga tulay o flood control kung hindi naman pipirmahan ng mga nasa loob ng gobyerno. Kaya, para sa akin, meron pang mas malaki kaysa doon sa kontraktor na nangungurakot. Hindi. Merong nasa loob na pumirma kung bakit naging kontraktor yung mga yon. Ewan, siguro baka bobo ako mag-isip, pero siguro may pinupunto din ako. Narito ang full video at nakakagulat na revelasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta tungkol sa USB ni Marcos Jr. na ngayon hawak ng senador na siyang umani naman ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Narito't panoorin natin ang full video. Mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya kong SONA at bago yung first day ninyo. Teka po. Eto, tignan nyo ha, magising po tayo mga kababayan. Pa-like po, papindot ho ng like. Promise, kailangan hong kumalat itong mga balitang ganito. Tignan nyo, nung mga panahon po na unang-una pa lang na nagka-issue sa flood control, di ba nagsalita siya nung SONA, sabi niya, meron tayong 5,500 flood control, taragis niyan, palakpakan ng mga buwaya. Tapos ilang araw lang o dalawa ata, biglang bumaha. Dapat dun pa lang, nag-imbestiga na siya. Kung hindi pa darating si Sir Marcoleta, hindi mag-iimbestiga yung mga yan sa tingin ko. Ngayong nag-iimbestiga na si Sir Marcoleta, bakit sumasabay kayo? Bakit? Dati hindi naman. Ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-uutos ng Pangulo. Ay, putik niyan. Ba't kayo naniniwala kay Mamang Claire? Wala naman tira yun eh. Wala yun. Alam nyo, si Manang Claire, pampagulo lang yun. Huwag kayong maniniwala dun. Ano lang yun, pangpagulo para po medyo malihis, para pumunta dun yung mga attention. Pero, yung mga tao habang tumatagal, lalong tumatalino. Hindi nyo na pwedeng laging sisihin ng Duterte. Tuloy muna tayo. Si Manang Claire, pinangungunahan. Ang tagal na yung flood control na yan. Hindi nyo inasikaso. Ngayon si Sir Marcoleta nanalo bilang senador. Ngayon natataranta kayo lahat. Gusto nyo rin mag-imbestiga. Ang malupit pa nun, gusto nilang imbestigahan yung Davao City. Yung Davao Region, ewan ko kung anong Davao yung gusto nilang imbestigahan. Nabasa ko lang po mga kapatid.
Mas maraming baha dyan sa Metro Manila. Dito, bumabaha pero humuhupa agad. Diyan, pag bumaha, stock up na. Wala nang pasok ng 2 araw. Ganon ang nangyayari dyan. May mga classroom pa. Mahiya naman kayo, iimbestigahan. Hindi na po bobo ang mga mamamayang Pilipino para maniwala sa inyo na dapat imbestigahan ang aming Davao. Hindi po ganon. Sos Mariosep, anong klaseng gobyerno ito? O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Yo, isa nga nagbigay sa akin ng ng USB. O, para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Oh, sabi ni Manang Claire, kailangan daw huwag pangunahan ng Pangulo sa pag-iimbestiga. O sino na ngayon yung Sino ngayon ang may problema? Gusto ko lang tanungin, bobo ba yon? Si Manang Claire? O talagang siya ay bobong-bobo na talaga? Question mark lang po. Nagtatanong lang tayo. Binigay na, sabi ng si Marcoleta na, binigay yung USB, baka makatulong to. Ibig sabihin, hinahayaan niya na si Sir Marcoleta ang mag-imbestiga. Ano sinasabi ni Manang Claire? Pangpagulo na naman talaga yan. Sige, Manang Claire, hanggang kahuli-huli ang dugo ng buong buhay mo. Pangit. Pangit ka sa mata ng imahe ng mga kapwa nating Pilipino. Siguro maiilan na talagang pinupuri ka, pero mas marami ang may ayaw sa'yo. Mahirap yan, isa lang ang buhay natin. Biruin mo nung nabubuhay ka, ganyan ang kwento ng buhay mo sa lupa. Saka ba pupulutin? Mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din nasabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong. Sen Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng communication na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Kengkoy talaga yun si Kengkoy yun sino ba yan? Yung spokesperson nila. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente. Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, Pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukuwento ko nga sa inyo. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Mr. President, mabuti dumating ito kako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi, ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Ganito kasi kako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga, nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report, inadapt ng plenary, at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon, either administrative, civil, criminal. Alam mo kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Ako, seryoso ako Ang Pangulo sabi niya,
narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply. Hindi baka pa wala sa pag-prepare ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. O, hindi, pwede ka na. Ayun. Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Opo. Na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unaan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Ayun. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso? Paano si Manang Claire? Ano yun? Ano ba yan? Parang ang bobo naman nung nag-appoint kasi dyan. Masasabi natin kay Auntie Claire, kasi totoo hindi natin pwedeng sabihing mabait kung mabait. Hindi natin pwedeng sabihing matalino kung hindi naman matalino. Pwede nating sabihing gago kung talagang gago. Ano ba ang meaning ng gago? Sabi dito ng aking GPT chat na naka-share. Share lang naman dito na premium. Wow. Share premium, ha? Alam nyo na maraming underground na share premium. Ang sabi ng gano'n, sabi ko kasi, ano ang eksaktong meaning ng gago? Sabi ng gano'n, ang salitang gago ay isang Pilipinong slang na ginagamit bilang mura o insulto. Eksaktong kahulugan ng salitang gago. Ba't hindi pa talaga gago si... kasi ito talaga meaning Sabi nyo, tumutukoy ito sa isang taong tanga, estupido o walang isip sa pananaw ng nagsasalita. Ibig sabihin, halimbawa, yung Pangulo, sinabi na pala yung USB, tanga siya, hindi niya alam na nag-usap na pala si Sir Marcoleta at si PBBM. Anong pinuputok ng butchi nitong walang alam sa Malacanang spokesperson, walang alam? So, pag sinabi mong gago, yun yung pinaka magandang term na sabihin sa kanya. Diba? Tumutukoy ito sa isang taong syunga, estupido o walang isip sa pananaw ng nagsasalita. Madalas itong ginagamit para mang-insulto, manglait o magpahayag ng inis. Halimbawa sa pangungusap, ang gago mo, bakit mo sinira yan? O ba't niya sinira? Gago siya, ba't niya sinira? Ang ganda-ganda nun. Parang ganon. Ibig sabihin, ang tanga mo, bakit mo ginawa yan? Yun, mga kapatid. Kasi, alam mo, ang mas magandang term kasi na ginagamit natin, walang alam si Auntie Claire. Pero, mas pwede mo sabihin ng rekta na siya ay GO kung talagang yun siya. Hindi mo pwedeng baguhin Halimbawa, halimbawa, manang na siya. Talagang manang ang dapat itawag sa kanya. Kung attorney siya, hindi naman karapat-dapat dahil sa nakikita natin, dapat attorney may alam Pero bakit parang ganun? So, manang na lang ang tinatawag sa kanya. Kasi ordinaryong Pilipino na lang siya na parang hindi siya attorney. Kaya manang Auntie Claire na lang ang tinatawag sa kanya. Diba? Ang nagbigay sa akin ng ng USB. O para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Wala, hindi nila kukunin yan. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo sigong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Ayun. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw. Sige nga, magsalita kayo ngayon. So, kung ito ay totoo, kung may kinalaman man yung mga kongreso, kung may kinalaman yung iba doon, tapos si PBM hindi niya talaga kayang sawayin, parang ipinapaubayan niya na kay Marcoleta, ikaw nang bahala. Ganon ang nakikita ko. Hindi mo lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoong na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Sen, na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Yes. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba? Para sa taong bayan ito. Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo. Dahil ako yung investigat. Committee ko ito. Mandate niyo yan Mandato ko ito Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala ko bakit ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay Katunayan na sa'yo sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang Yun ang maganda.
Kaya ang tanong hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po, narinig din ni Auntie Claire. Wala, hindi po kayong narinig. kumostra. Alam din pala. Spokesperson tapos hindi nakakaintindi. Hindi niya alam yung nangyayari. Kakahiya. Pero nasusuklam niya pa rin. Kasuklam. Pero nasisikmura niya pa rin. Magsalita ng magsalita, no? Ano pa, may binubuhay pa ba si Manang Claire? May umaasa pa ba sa pera niya? Dapat yung mga ganyang edad, medyo tahimik na buhay, nagbabakasyon na, pero sanay siyang putaktihin ng issue. Tuloy ang ating talakayan. Nasimulan na kasi ni Sen kanina yung punto ng may kinalaman sa corruption. Alam nyo, di ba nung Friday na pag-usapan natin, kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1. Pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas. Opo. Wow! Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak. Tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia. At officially, last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Nung Biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko So, tayo na pinakauli. Di ba sinasabi ko, baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, nalagpasan na tayo last month. Ano ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating kalagayan? Ang kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, nakakalungkot, paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaki ang ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin. Babagsak ang ating per capita GDP. So kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Wala! Bakit? Meron pa ba? Baha. Saan sila magdinegosyo pag nakita nila may issue sa flood control? Ay, kunwari, ako isa Chinese. Ako ayaw punta dyan kasi yung presidente galit sa galit sa mga China, no? Ako naman US, ay ayoko dyan, baha, flood control. Paano na lang, saan ako magbi-business? Pag ganyan, anong gagawin? Paano? Nakikita, laki-laki ng korupsyon. Mamaya yung ipibigay kong pera, ikukorap lang, walang mangyayari. Sinong gusto mag-invest dito sa ating Pilipinas kung ganyan? Nakakalungkot kasi yung namumuno parang hindi parang sobrang hina niya po. Totoo yan. Alam naman nila ninyo ng mga taga-kabilan. Pinipilit pa rin kasi nila dahil nga bayad, alam nyo na. Wala, kailangan nilang gawin yon. Hindi pwedeng hindi kasi hindi na sila pwedeng magsalita ng sarili nilang saloobin. Kasi nga dahil nga bayad sila, kailangan kung ano yung pinapasabi, yun lang din ang gagawin nila. Tayo dito mga kapatid, galing sa puso, no? Ulit-ulitin natin 'yan. Kung ano man yung nararamdaman natin para sa mga sitwasyon, yun kasi totoong nangyayari. Gaya niyan, umuulan na naman, kada uulan, lagi nating maaalala yung mga pangakong flood control. Meron pa, may mga bycam pa, marami pang mga babalikan. Marami pa yung mga kunwari pinalampas tas babalikan. Pero napaka-stupido para sa akin yung iimbestigahan mo yung Davao City o yung Davao. Gayong mas priority dapat po itong Metro Manila kasi nga lagi ng baha. Kawawang mga Pilipino dahil meron tayong mga nakaupo na ganyan mag-isip. Para sa akin, wala itong mga